Hello po, nandito ulit ang ating tagapagmana ng lamang lupa. It's me again. Magandang umaga po o araw o gabi po sa ating lahat. Andito po ulit tayo at mag-aasarol po tayo sa ating mga lupa. Hindi ko yan lupa ha. Lupa po yan ng aking biyanan at kami po ay magtatayo po ng kubo dyan para po mayroon tayong pahingahan pagdating ng araw pag tayo ay gustong magpahinga. Alam niyo po sa totoo lang, mas maganda itong ehersisyo kaysa naman makipagchismisan tayo sa kapitbahay natin na matinding chismosa din. Char! Ano lang po yun, joke-joke lang. Pero totoo yun in real life. Iwasan po natin makipagchismisan at higit po sa lahat, manira ng buhay ng may buhay. Di ba po? Alam niyo sa totoo lang, mas masarap mabuhay sa bundok o sa bukid. Mas tahimik, mapayapa, sariwang hangin, at higit po sa lahat nakakawala po ng stress. Lalong-lalo na po, mayroon kang mapapagkakaabalahan. Katulad ng ginagawa natin, nag-aasarol tayo para po maging malinis po ang ating paligid pagkatapos natin magpatayo ng bahay kubo. Hindi po natin inaano yung pagod, pawis. Sa totoo lang, pag once na hindi ka nasanay pero magagawa mo pa rin. Kasi nga po, 'di ba? OFW tayo, medyo matagal tayo sa ibang bansa, medyo matagal tayong namuhay sa ibang bansa para makatulong din sa ating pamilya. Pero sabihin natin na hindi mo na kaya, kayang-kaya mo pa rin 'yan. Kartihan lang po yung hindi mo kaya, 'di ba po? Walang mahirap na gawain kung gusto mong gawin, no, 'di ba? Walang taong magugutom kung walang taong mga tamay, 'di ba po? Walang taong aasa kung marunong lang sa buhay, 'di ba po? Kahit sa simpleng bagay, tayo po ay pakitaan natin sila ng kasipagan at higit po sa lahat, ang ating mga partner, tulungan natin sa kanilang mga gawain para po ay mapagaan ang kanilang mga gawain. Alam niyo sa totoo lang, mas pinili ko pong tumira dito sa bukid, mga kabukid, kasi nga po mas masarap mamuhay ng mapayapa at higit po sa lahat, may mga sariwang hangin at higit sa lahat din po, makakapagtanim-tanim po tayo sa paligid natin. Well, kaya ika nga nila, 'di ba? Pag gusto maraming paraan, pag ayaw maraming dahilan. Alam niyo po ba sa totoo lang, mayroon na po akong tinanim diyan, mga tatlong puno po na talong, 2 puno po na sili. Hindi pa po tayo pwede makabuylo ng pagtatanim ngayon kasi nga po sa panahon ay umuulan-ulan. Alam niyo sa totoo lang, mas maano yung pananim kasi natutunaw po kasi yan pag once na ulan ng ulan at na ano po siya sa tubig. Kaya ang sabi ko, susubukan ko muna ang tatlong kumuha po ako doon sa aking bayaw ng pananim na talong at 2 puno ng sili. Susubukan natin kung makakabuylo ba siya sa panahon po ng umuulan-ulan. Pero po pagdating po ng tag-araw, siguro naman po hindi na mahirap magtanim at magtatanim po tayo ng upo, kalabasa, pichay, mustasa at iba pa man ang pwede nating itatanim po sa bundok. Ayan po tayo, mag-aasaral po tayo at sabi nga nila, hindi ka mapapagod lalong-lalo na nakikita mo ang pinaghirapan mong paglilinis. Yung paligid ko kasi na po na yan, marami po yung kawayan dyan sa unahan. Hindi po natin pa nakikita kasi nga po, madamo-damo pa, mahirap po linisin kasi wala pa po akong buta. Bibili pa lang po ako ng buta. Kasi mahirap mamaya pag apak mo may mga ahas ba kumbaga.
or ibang mga insekto or ibang mga ano maapakan mo. Kasi nga po, 'di ba nga nag-ano nung that time na nag-landslide po doon sa unahan, yung mga kawayan po ay nagkanda tumba nung that time na kasagsagan ng bagyong Christine. Kaya mahirap po lusong ka ng lusong sa ano sa damuhan, baka mamaya iba yung may maapakan ka, hindi mo makikita kasi nga po wala kang buta. Mas maganda na yung safe ka, hindi baling mangangati ka, hindi baling maano ka ng damo, wag ka lang makaapak ng mga insekto like ng ahas or iba pang nakaano sa lupa. Ang sabi ko nga, ika nga, masarap talaga ang mamuhay dito sa kabundukan kasi nga po makikita po natin kung ano po ang ating kayang gawin, lalong-lalo na po kung masipag kang magtatanim. Pagdating ng panahon, mayroon kang aanihin. Alam niyo, sa totoo lang talaga, ang pinakagusto ko lang talaga sa lahat, yung ganitong gawain, yung tahimik kumbaga, wala kang maririnig sa paligid mo, kundi huni ng ibon, ingay ng baboy, ingay ng manok, di ba po? Kaya pagdating ng araw, pag once na ikaw ay ma-achieve mo yung mga ganong mga bagay na, ay, ang laki na pala ng alaga ko, ay, ang dumami na yung mga manok ko, ay, ang gaganda ng mga pananim ko, di ba? Lahat tayo po nagsisimula sa nahihirapan. Wala naman pong hirap na walang kapalit na ginhawa, di ba po? Yung sa atin lang, andito tayo para po sa ating gustong mangyari. Sa akin naman po, hindi naman issue po yung mahirap dyan, wag kang tumira dyan. Alam mo, mas gusto ko pa nga yung walang ilaw. Kaso uso na kasi ngayon ang solar. Kahit sa maliit na ano lang, may solar ka, maganda na yun, di ba po? Kasi noong araw talaga, nung nakarating ako ng Rizal, wala talagang ilaw, wala kang makikitang ilaw, ano lang talaga, lampara, yung digas lang na ilaw. Pero ngayon, pwede ka nang bumili ng solar, kahit na maliit lang, kung ano yung afford para sa iyo, di ba po? At saka yun pagdating ng araw, loobin ng Panginoon, magkaroon din tayo ng sarili nating kuryente. Kasi nga po, yung dito po kasi nagkaroon sila ng kuryente, yung nakikikonik lang sila, nagkaroon ng separator, kaso medyo mahal po yun ang bawat kilowatt. Sa loobin ng Panginoon, tayo ng sarili nating kuryente para po makabuelo po tayo gumamit ng sarili nating kuryente. Pero sa ngayon po, enjoy lang muna habang gumagawa pa lang tayo o nagsisimula pa lang tayo. Ganun talaga walang pagsisimula na kailangan mo kaagad ng magandang kaagad na aangat ka kaagad. Kailangan paghihirapan mo muna bago mo makuha ang mga bagay-bagay. Simple. Ayan po kasi yung na yan, bahay na yan. Ito kasi yan, punlaan ni Bayaw. Punlaan yan ni Kuya ng mga pananim niya. Tapos yan po, yung mga buko na yan sa ko yan, sa biyanan ko yan. At ayan nga po, pauwi na po kami, papunta na po ako sa kasi nga magbibihis dahil uuwi na naman po kami doon sa namin, sa bahay. Kasi wala pa kasi kami matutulugan. Ayaw ko din naman na tutulog ka dyan, wala kang CR. Kailangan may tayo muna ang CR. Ito lang yung ikinaganda talaga dito. Yung maraming mga pananim at makatanim ka, makabuelo ka ng tanim-tanim. Sa totoo lang, nakakamiss yung ganitong gawain. Hindi ko to ikakahiya kailanman. At na proud po ako na kaya ko po gawin yan sa sa sarili ko po. Ayan po. At yun pong nasa likuran ko ay kulungan po yun ng baboy. At ito pong sa likuran ko ay mga kakao po yan. At marami po silang bunga. Ayan. Marami pong bunga yan. Matamis po ng mga kakao yan. Sa totoo. Ang dami bunga yan. Sa po talaga. Yung masipag mamunga yung kakao. Ayan.
Yan, bunga na yan. Maraming bunga yan, hindi lang isa, marami pa yan. At ako lang po ang nag-uubos yan kasi ako lang po ang mahilig. Kasi nga, Bisaya po tayo, di ba? Kahit siguro hindi Bisaya, mahilig din talaga sa kakao yan. Naantay ko yan para mahinog na naman, ako na naman ang pipitas niyan. Ganun lang talaga ang buhay, di ba? Kasi nga po, ano siya talaga, probinsya talaga siya. Makikita mo talaga siya na ganyan dito sa ano na yan, sa bundok na yan. Alam mo, sa totoo lang, hindi mo kailangan ikahiya kung ano pa ang meron ka ngayon. Bagkos, magiging proud ka para sa sarili mo na kayang-kaya mo pa din. O, di ba? At saka pupunta po na marami pong ano yung bayaw ko, marami siyang mga manok, di ba? Ayan po ang itlog ng kanyang mga manok. Nangitlog po ang kanyang manok na inahin. Kaya yung itlog. At saka mayroon po din akong ano diyan, makikita niyo din diyan, mayroon akong punla na ano, na rambutan, tuklapin po 'yun. At yun po yung inaano ko, itatanim ko. Sana tumubo man siya, pala rin tayo magkaroon tayo ng rambutan, 'di ba po? Ayun yung kinaganda kasi diyan eh, magkaroon ng ganyang ano, mga lupa-lupa, charot, hindi naman sa akin, wow. 'Di ba po? Ayan po yung ano ko, punla kong rambutan, no. Sana nga tutubo 'yan. 'Yan yung punla kong rambutan. Sige po, hanggang dito na lang po tayo. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat at